National Bureau of Investigation ay imbestigahan ang pagkakanotaryo sa joint affidavit ng 18 nagpapakilalang dating sundalo at ipapatawag para naman sa magkakahiwalay na salaysay. At si Secretary Ed Año, mari namang itinanggi na nakatanggap ng paper bag kaugnay doon sa aligasyon ng 18 dating umano'y sundalo. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Grant Hilario. Inihayag ng National Bureau of Investigation na kanilang iimbestigahan ang notaryo sa isinumenting joint affidavit ng 18 nagpakilalang mga dating sundalo sa Office of the Ombudsman. Sa panayam, ibinahagi ni Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na sisilipin ng kaunihan maging ang pagkakanotaryo sa salaysay ng mga ito. Naisaan niya raw kasi nilang masuri at matignan ang relasyon sa pagitan ng nagnotaryo at mga dating sundalo, pati ang nasa likod na nagtutulak sa kanilang mga akusasyon. Pinagdudahan kasi ni Director Matibag kung bakit nakapalob sa iisang joint affidavit ang nalalaman ng 18 dating sundalo. Medyo katakataka na isang joint affidavit, nandun yung 18, napakarami niyan. Tapos yung ang nagsasalita, yung abogado, and we also have leads na yung nagnotaryo, titingnan din namin kung anong relationship dun sa 18 Marines at saka dun sa mga nagtutulak dito sa 18 Marines. Kaugnay nito, nanguna si National Security Advisor Eduardo Año na gumawa ng legal na aksyon kontra sa 18 dating sundalo at iba pa. Kanyang inireklamo mga ito kasama sina Attorney Levito Baligod at former Congressman Mike Defensor. Kaugnay sa aligasyon nagdadawit sa kanya sa issue ng pagtanggap ng paper bag. Partikular niyang inihain ang reklamong paglabag sa Republic Act 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances at Republic Act No. 1075 o Cybercrime Prevention Act of 2012 laban sa mga nabanggit. Kung kaya't mariing itinanggi at pinabulaanan ng opisyal ang akusasyon at paratang na ibinabato sa kaniya. Makikita ninyo doon, may isang linya lang doon na sinabi nila doon na nakita namin si General Eduardo Año tumanggap ng paper bag pagkatapos ng meeting kay Speaker Romualdez Saldico at Kayla de Lima. Unang-una, sa buong buhay ko, hindi ako naka-attend ng kahit anumang meeting with Speaker Romualdez, with Saldico, and with Leila de Lima. Never in our lives na nagkaroon kami ng meeting na ganyan. Much more, tatanggap ako ng paper bag, no? Naman yun. Bukod sa kanya, idinawit rin ng grupo ang iba pang mga opisyal. 7 rito ay senador, pati mga mambabatas kasama si former Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Sa isang panayam sa ilang dating sundalo, kanilang pinanindigan, naghatid ng mga maleta puno ng pera sa bahay ng idinawit na dating kongresista. May mga larawan nitong ipinakita sa affidavit at makatitiyak pa mo ng pagmamay-ari nito ang bahay. Base sa joint affidavit, sinasabing laman ng isang malaking maleta na idinedeliver ay higit kumulang 50 hanggang 70 milyong piso halaga, habang ang malilit na may nasa 15 hanggang 25 milyong piso. Si Kimbo ay naging chairperson ng House Appropriations Committee matapos magbitiw ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico at miyembro ng tinawag na Small Committee kung saan nadawit sa issue ng insertion sa national budget ng 2025. Kung kaya't kasunod ng mga revelasyon at paratang ng mga dating sundalo, ang National Bureau of Investigation ay ipatatawag na lamang ang mga ito upang ipasumite ang magkakahiwalay na testimonya ukol sa mga aligasyon nagdadawit sa ilang mga opisyal ng pamahalaan. We'll definitely call them kasi dapat magbigay sila ng statement nila one by one. Ang hirap naman nun, it's parang impossible na yung kasi ang affidavit, personal account mo yan. Hindi naman pwedeng kung ano yung sinabi ng isa, tinanggap mo rin na gano'n. So I think they should issue an affidavit na isa-isa sila. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube,
TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.